Sasayawan kita sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Walang tunog yan. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Amen. Tapat ang Panginoon kailan pa man. Check. Hey. Amen! Amen! Naniniwala po ba kayo na tapat ang ating Panginoon kailan pa man? Amen! Sige po, tayo na po tayo ngayon. Happy Lord's Day po. Napakaganda po ng bagong kanta natin. At ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo na malaki po ang pagkilos na gagawin ng Panginoon sa umagang ito. Sige po, be excited po. Let's pray. Namnamin po ninyo ang bawat lyrics, bawat words po na nandoon sa awitin na yan. Sige po, thank you Lord. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Naniniwala po kami Panginoon na lagi kang tapat sa bawat isa sa amin, sa bawat araw. May mga challenges man po ang buhay, pero nananatili kang tapat, Panginoon. Yung mga challenges na yun, Lord, yun yung mga paraan mo para sukatin yung faith namin sa iyo. Kung hanggang saan ka namin paniniwalaan at kung hanggang saan kami magpupuri sa iyo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay namin. Kaya sa umaga ito, Lord, ito ang katunayan na nagtagumpay kami sa isang linggo nagdaan, na nandito na naman kami para purihin ka, pasalamatan ka, at dakilain ang dakila mong pangalan. Kaya Lord, sa umagang ito, Holy Spirit, be with us. Naniniwala po kami, Lord, na kanina pa lang ay naghihintay ka na sa bawat isa sa amin. At ngayon pa lang, Lord, masayang-masaya na ang puso mo
dahil nandito na naman ang mga anak mo. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw ang mataas at madakila sa umagang ito. Ano man ang alalahanin namin, tinawasak namin ang gawa ng kaaway. Hinahayaan mo na namin yung mga problema na yan, yung mga worries na yan ngayon. Magfo-focus kami, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Kaya answered prayers na lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Purihin natin si Yahweh. Amen. Praise God. Hallelujah! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Papuri kay Yahweh! Umaawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Isa pa natin awitin. Umaawit, nagpupuri. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari.
tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Ang kinin natin ang pagpapalang bumubuhos sa oras na ito. Amen! Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng nilalang. Pagpapala'y bumubuhos na. Amen! Presensya ng Panginoon. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Patuloy tayo magdiwang sa Panginoon. Sumayo tayo sa Panginoon. Hallelujah! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala nang ang iba. O Diyos, O Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. O Diyos, O Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ng pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. O Diyos, O Diyos, lagi kang pasasalamatan. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. Mabuti ang ating Diyos.
sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala namang iba. O Diyos, o Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Minsan pa. Lagi kang pasasalamatan. Sige po, awitan natin ang Panginoon ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala namang iba. O Diyos, o Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyo pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Sayawan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Siya'y tapat kailan pa man. Hallelujah! Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Minsan pa. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. 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 Hallelujah! Hallelujah! Sige, purihin mo ang Panginoon sa katapatan niya sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, o aming Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan.
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Minsan pa po natin awitin sa ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nagyan para sa amin. Panginoong Jesus,
Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Maghari ka, magliwanag ka sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito, O Diyos. Sa aming pagsamba, baguhin mo po ang aming puso, baguhin mo ang aming isipan. Ikaw ang maghari, ikaw ang manahan sa aming puso. Hallelujah. 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 Oh, Panginoon, nais kitang makasama, nais pa kitang makilala at malaman ng kalooban mo sa buhay ko. Lagi kitang hinahanap, lagi kong dasal ay madama ang yakap mo at ang pag-ibig mo. Manahan ka, maghari ka, sundin ang kalooban mo, puso ay baguhin mo. Manahan ka, maghari ka, dinggin mo ang pagsamo. O Jesus, maghari ka sa aking puso. Ikaw ang manahan, maghari. Nais kitang makasama, nais pa kitang makilala at malaman ang kalooban mo sa buhay ko. Lagi kitang hinahanap, lagi kong dasal ay madama ang yakap mo at ang pag-ibig mo. Manahan ka, maghari ka, sundin ang kalooban mo, puso ay baguhin mo. Manahan ka, maghari ka, dinggin mo ang pagsamo. O Jesus, maghari ka.
kalooban mo. Puso ay baguhin mo. Manahan ka, maghari ka. Dinggin mo ang pagsamo. O Jesus, maghari ka. Hallelujah. Ikaw ang manahan, maghari sa aming buhay, sa aming puso. Panginoon, ito ang kahilingan namin sa umagang ito. Ito ang aming dalangin. Ito ang ninanasa ng aming puso. Na ikaw ay aming makilala, ang higit pa kaysa dati, Panginoon. Na kami ay baguhin mo. Hallelujah. Na sa aming pagsamba, magbago ang aming isip, magbago ang aming puso. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Manahan ka, maghari ka, o aming Diyos. Maghari ka, manahan ka, maghari ka. Sundin ang kalooban mo. Puso ay baguhin mo. Manahan ka, maghari ka. Dinggin mo ang pagsamo. O Jesus, maghari ka. Hallelujah. Dinggin mo ang pagsamo. O Jesus, maghari ka. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, nandyan ka para sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa oras na to, gusto lang namin ay manahan ka sa bawat isa sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Walang anumang bagay dito sa mundo ang pwedeng masunod sa aming mga buhay, kundi ikaw, Panginoon. Yung kalooban mo ang masunod at mangyari sa aming mga buhay. Dahil, Lord, kung susunod kami sa mundong ito, walang mangyayari sa buhay namin. Pero kapag nasa iyo at ikaw ang may hawak ng buhay namin, sigurado, Lord, napakaganda ng kinabukasan namin. Pati yung mga saling lahi namin, mga kaapu-apuhan namin, Lord, ay pagpapalain mo dahil sa pangalan mo, Lord. Dahil sa iyo, kapag nanahan ka sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, and Holy Spirit. Salamat dahil sumama ka sa amin. Salamat dahil nagpakaranas ka sa bawat isa. Wala kang iniwan. Wala kang nilaktawan. Lahat ay nakaranas ng makapal na presensya mo sa umagang ito. Kaya naman, Panginoon, wala kaming gagawin sa umagang ito kundi itaas ang pangalan mo. Purihin ka at isigaw kung gaano ka kabuti sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Woo! Amen. Amen. Sige po, bago po tayo umupo, pwede po bang kamayan mo yung katabi mo? At pakibati mo ng Happy Lord's Day! Amen! Amen! Sige po, pwede na po tayong makaupo. Makulimlim at nakikisama po ang panahon sa atin. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba?
Amen. Walang katulad. So sa umaga pong ito, ay dako na po tayo sa ating mga announcement. Happy Lord's Day po again sa bawat isa. Sa mga kararating lang po, marami pa pong upuan dito sa harap. Pwede po kayong mag-move forward. And kung may mga bisita po kayo na nakikita, pa-welcome po at pakidala po sila dito sa harapan. Ang dami pong upuan sa harapan, pwede po kayo dito. Sige po, announcement po tayo. Schedule po ng Prayer for the Nation. Kahapon po ay Area 1. And sa November 29 po ay Area 2 po ulit. So tayo po next week. And then, Prayer and Soaking Night. Sa 26 Prophetic Ministry po ang assign. So kay Brother Darren po. Ayan, birthday po ni Brother Darren kahapon. So happy birthday po and God bless you more. Next po, Youth Fellowship. Meron po sila. Mamaya po ba yun, Ate May? Meron po. Okay, dito po yun. Dito. Okay, dito po. Lahat ng youth, inaanyayahan kayo na mag-invite. May pasok pa, pwede kayo mag-invite ng mga classmates nyo. And 40 days prayer and fasting. Day 36 na po natin ang prayer and fasting. So, konti na lang. Sign up for 40 days prayer and fasting. Tapos na po yan, prayer for 3 individuals or 3 families. Ayun po. So, plan 40 training. Mamaya po meron pa po ulit. Maiwan po ulit yung mga leaders para po sa mga further announcements pa po na gagawin. 50 days of supernatural transformation. Alam ko po, ngayon na po ang launching ng ating 50 days of supernatural transformation. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayun, kung makikita niyo po yung mga survey form na yan, marami na pong nagsulat na gusto nilang maging host, gusto nilang sumuport, at hindi lang po sila yon. Tayo pong lahat ay susuporta sa gawain na ito. Amen po ba? Yun, narinig ko po yun. Recorded po yun sa Panginoon. So, simbahay booklets, meron pa po dyan sa ushering. Mag-ask po kayo sa kanila dahil kailangan po natin yan dahil mag-i-start na po. Kung may mga simbahis po tayo ng Sunday ngayon or bukas, ang ituturo nyo na po yung booklet na binili nyo po dyan sa ushering. Yun na po ang ituturo natin. First lesson na po ngayon. Ngayong araw pong ito. Pwede na po mag-start. Simbahay leaders and hosts, daily prayer warriors, daily devotional sharers, come and serve with us. House to house sharing Christ. Mamaya na po yan. Anong oras po? 3:00. Ang mga lugar po na ay house to house ay Calison, Bulusan, and Santa Lucia. So kung baha pa po sa mga lugar na yon, pwede po kayong mamili lang pwede talagang mapuntahan sa mga lugar na yan. Wag niyo pang palalagpasin ang araw na to na hindi po kayo nakapunta sa mga lugar na yan. Kung kaya niyo po na lumusong para sa kanila, kung kaya niyo po silang i-meet, para lang po mabisita sila para po sa ating simbahay season na to, wag po nating palagpasin. Simbahay online via Zoom, pwede po. Thursday, 8 p.m. to 9 p.m., Friday, 8 p.m. to 9 p.m. and Sunday, 8 p.m. to 9 p.m. Pwede po kayong mag-sign up dito sa mga days na to kung dyan po kayo available. Kung hindi po kayo available ng house to house dahil baha pa po sa inyong mga lugar, pwede po via Zoom. Pwede nyo pong invite yung mga gusto nyo pong umattend sa simbahay. Wala pong excuse sa simbahay na ito. Amen po ba? Pwede po nating gamitin ang social media para po makaabot sa mga kaluluwa na gusto nating maligtas para sa Panginoon. Amen po! Yan. Bless the family this Christmas. Yearly po ginagawa natin ito. So this time, ay 500 pesos na po each pack. Kasi wala na po mabibili sa 200. Tama po ba? Ang 300 po ay wala, kapit matamis lang po yata. Kung sino po yung mga marunong mag-budget, yung 300 po wala na pong maibibigay para sa mga bibigyan natin. Totoo po. Pag nagpunta po kayo ng palengke, may mga nagtitinda po dito sa palengke.
May mga naggugulay po dito, napakamahal po ng bilihin. Kaya ibibigay po natin na 500. Hindi po natin aasahan na malaking malaki, pero maganda na po. Para naman po ma-enjoy ng mga bibigyan natin. Amen po ba? Ayun. Narinig ko yung nag-amen. Pag yun, walang ano. Sige po. So ngayon po, may special, ano po to? Ayan, special token of appreciation will be given to all donors. So nakalista po yan sa ating bookkeeper, sa ating treasurer, kung sino-sino po yon. All Workers Conference, November 29, 2025. So bago po magsalita si Bishop sa 30, magkakaroon po muna ng All Workers Conference. Sa Saturday po ito, Pastor. So inaanyayahan po ang bawat isa na sumuporta. Please, LFCI Kalumpit, tayo po ang host dito. At si Bishop po ay taga rito, kaya ipakita po natin ang suporta natin. Huwag pong iilan lang ang makita dahil naku po, kung namimiss niyo po ang Bishop natin, mamiss din po natin ang mga gawain para sa Panginoon. Amen po ba? Susuporta po tayo. Amen po. Nako, ayan, naririnig ko po kayo. Ito po si Bishop po, speaker sa last Sunday this month. So lahat po, nang pwede nyo invite nyo po. And Bishop Israel Sanoy's 40th anniversary in the ministry, December 1. So Monday po iyan. Kung sino po ang may kakayahan na makapunta dito, pwede po tayong sumuport para makita po natin kung paano po i-appreciate ang ating Bishop. So, ayun po. Ala na po siguro. So, i-ready na po natin ang tithes and offering natin. Naniniwala po tayo na it is blessed to give than to receive. Amen po. Marami na po tayong napatunayan na nagkaloob tayo sa Panginoon, nagtanim tayo sa Panginoon ng maliit, malaki, pero hindi po yun ang tinitingnan ng Lord. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay yung puso mo. Bago ka pumunta dito sa church, ano yung puso mo sa pagbibigay sa Panginoon? Nagda-doubt ka ba? Kung ano nilagay mo sa sobre? O habang nasa daan ka, naiisip mo, kulang yung nilagay mo sa sobre, dadagdagan mo para sa Panginoon. Kasi alam mo na so much more yung ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen po. Let's pray. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mga kaloob ng mga anak mo. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang tithes and offering na to ay hindi para sa tao, kundi para sa iyo, Panginoon. Ito'y gagamitin mo para mapaunlad ang kingdom mo dito sa lupa. At naniniwala kami na maraming maaabot na kaluluwa ang mga kaloob na ito. Kung ano man po yung nakaakibat ng mga kaloob na ito, mga prayer request na sinulat nila dito, naniniwala ako, Lord, na on the way na ang answered prayers para sa mga prayer na yon. Kaya salamat, Lord, kung mapapurihan at madakila sa mga kaloob na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen! So let's give to the Lord. Payaman, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, pag-ibig mo'y di nagbago. Lahat ng panahon, ikaw ang Diyos na tapat. Buhay ko ay pinagpala, ikaw ang nagbigay ng buhay. Amen. So ngayon po bang umaga, may bago po ba tayo? Kung may bago po kayo nakikita, pwede nyo po isama dito sa harap or patayuin. Kung wala naman po, ay assignment po natin yan next week na makapagdala po tayo. Hindi man bago, pero ibalik natin yung mga hindi na natin nakakasama sa Panginoon. Meron pa po ba? Announcements? Wala na? Okay na po? Okay na po. So, ngayong umaga po, it is an honor for me po na introduce sa inyo ang ating speaker. Hindi pa po siya pastor, pero on the way na po para doon. At isa po siya sa ating mga magpapastor at pagpapalain ng Panginoon ng kanyang buhay dahil sumunod siya sa tawag ng Panginoon. Matagal na po itong tawag sa kanya pero ngayon niya po nilalakaran. Ngayong may family na po siya. So let us all welcome. Tayo po tayong lahat. Let us all welcome the man of God for this morning.
Brother RJ Buwan. Amen. Balakpak po. Payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Paganda ng paganda. Magandang umaga po sa bawat isa at sa mga hindi pa po nakakilala sa akin ay ako po yung daddy po ni Pea, daddy po ni Hope. At hindi po ako magtataka kung mas madami pa pong nakakilala sa anak ko kaysa po nakakilala po sa akin. Pero po sa oras po na ito ay nais ko po kayong kausapin bilang isang pamilya din po. Dahil po magkakaiba man po tayo ng tatay o nanay pero po naniniwala po tayo, isa lang po talaga yung ama po natin at yun yung ama po natin sa langit. Yan po. At ang ano po natin ngayon, team po natin, God's Positioning for Sharing Christ. At sabi po dyan, sa Tagalog po, sa Tagalog ko na lang po pabasahin, Lucas 8:39, umuwi ka na at pamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at pinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Sa English po, nakalagay po dyan, return home to your family. At sa bawat isa po na nandito, naniniwala po ako na kung may gusto po tayo na makatabi sa araw po na ito, ay sigurado po ako na yun po yung kapamilya po natin. Gusto po natin yung katabi po sa mga silya po na yan, yung tatay po natin, o kaya naman po yung nanay po natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, si ate po, si kuya, si lolo po, na matagal na po natin pinapanalangin. Pero po, may katanungan lang ako, no? Ba't po ganun? Pagka po yung pagdating po sa pagmiministeryo, pagdating po sa pagbabahagi po ng salita po ng Diyos, parang sila po yung madalas po na nababaliwala. At sila po lagi yung huli po natin na napaprioritize pagdating po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Bakit po kaya ganun? Question and answer po. Ayun po. Siguro po sa opinion ko po, isa po sa pinakamatinding dahilan ay kilalang kilala po nila tayo eh. Alam na alam po ng mga kapamilya po natin, alam na alam po ng mga kamag-anak po natin, yung mga kahinaan po natin, yung mga kapintasan po natin, sila po yung nakakaalam. At madalas po ay yung pinaka hindi magandang ugali po natin, sa kanila po natin na ipapakita. Minsan nga po yung galit po natin sa kanila pa po natin na ibubuhos. At ang pinaka nakakalungkot po na parte po dito, kahit po minsan kapamilya na po natin, kamag-anak po natin, sila pa po yung hindi po natin kasundo. At ayun po, pagdating po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, talaga pong pag naiisip natin sila, pinanghihinahan po talaga tayo agad ng loob. At sa oras po na ito, ay dalangin ko po talaga na bigyan po tayo ng lakas ng loob ng Panginoon po natin para po maibahagi po natin sa kanila po yung salita ng Diyos. Sa oras po na ito, ay madami po sa inyo, alam na po yung mensahe na to, pero gusto ko lang po na ma-remind po tayo. Dalayan ko po na sa araw po na ito, mas maging mabigat po yung bagay na ito, yung pag-aaralan po natin, kaysa man po dun sa anumang pong dahilan na pumipigil po sa atin para po ibahagi po yung salita ng Diyos. At dalayan ko po na tayo po kasi, naniniwala po ako, may plano po tayong sarili sa mga buhay natin May plano din po ang kaaway sa buhay po natin. Pero dalangin ko po sa araw po na to at sa pagpatuloy po ng buhay po natin, yung plano naman po ng Diyos, yung matupad po, yung mauna po sa buhay po natin. At bilang mga Kristiyano po, hindi naman po tayo inaasahan ng Panginoon na mabuhay po ng perfect. Ang kailangan lang po bilang Kristiyano po, teachable po tayo at mapagkumbaba po. Sa ating pong paglakad sa buhay Kristiyano, pagka may mali po, kailangan po ituwid po natin. Pag naman po may pagkukulang po, ay gawan po natin ang paraan. Pagka po may sinasabi po tayo sa mga sarili natin na hindi natin kayang gawin, ihingi po talaga natin to ng tulong sa Panginoon. At naniniwala po ako, sapat po ang grasya ng Diyos para po sa bawat isa. Kailangan lang po talaga, papagkumbaba po tayo at handa po talaga tayo magpabago po sa Diyos. So yung i-share ko po ngayon ay pinagmagatan ko pong pakisabi po sa kanila. Kaya ayan, makabagbag damdami. Ang kwento po ng mayaman at ni Lazaro. Titingnan po natin kung paano po natin maire-relate yung kwento po na to sa mga buhay po natin.
Ang Teacher lalaking mayaman at si Lazaro. May isang lalaking mayaman, nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong na uulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabuting bagay. Gayun din naman, si Lazaro ay tumanggap ng mga masamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid." Sinabi niya, "Kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila maihikayat kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay." Yun po, purihin po ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Sige po, mag-pray po muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat po sa biyaya at laging pagpapala na natanggap namin. At sa oras po na ito, dalangin po namin yung pangunguna po ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin na ikaw po yung sumiyasat sa aming mga puso at ikaw po yung patuloy na magbago po sa amin. Hayaan mo po na sa oras po na ito ay maitanghal po namin ang banal mong pangalan. Kaya salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, masyado pong mahaba yung binasa po ni Teacher Desi. Ngayon po, isasummarize ko po para sa inyo. Meron daw pong mayaman at meron naman po na nagngangalang si Lazaro. At yung mayaman daw po, lagi siyang nakasuot ng purple. At sa Bible Times po, sa kapanahonan po nila, yung kulay po ng tela na to, ito po yung pinakamahal. At kakaunti lang po yung nakakapagsuot nito. At kung mabubuhay po, yung mayaman na yun sa panahon po na to, ang lagi po niya suot, Lacoste, Dior, Versace, ganyan po, Gucci. Ganyan daw po ang magiging suot niya. At maaari po na naka-Rolex pa po yung mayaman po na yun. At yung isa naman po, si Lazaro po, ay punong-puno ng sugat, pulubi, lagi pong naghihintay sa tarangkahan po ng mayaman para daw po baka sakali na maambunan po siya ng pagkain ng mayaman po. At dumating na po silang dalawa sa yugto po ng buhay nila na dulo na po at namatay nga po sila. Sa makatuwid po, yung mayaman po, ayon po ito sa kwento, napunta po siya sa impyerno. At si Lazaro naman po ay napunta po sa langit. At nung nakita po nila, nakita nung mayaman si Lazaro na kasama po niya si Abraham, sabi niya, "Amang Abraham, pwede po ba, nakikiusap ako, na pwede pong yung daliri lang po ni Lazaro ay isawsaw po niya sa tubig para po maibsan yung paghihirap ko." At sinabi po sa kwento na na-deny po yung request po.
ng mayaman na yun. At sa ikalawang pagkakataon po, nag-request pa po siya ulit. Sabi niya, maaari po ba na isugo niyo po si Lazaro po doon sa 5 ko pong kapatid? Dahil po sigurado po ay pagka po nakita nila na nabuhay yung patay, ay magsisisi po sila. Pero sa ikalawang pagkakataon po, na-deny po yung request po na yun ng mayaman. At sa kwento po na ito, makikita po natin, hindi po natin alam kung close po yung mayaman dun sa mga kapatid niya. Pero sapat po yung knowledge niya na alam niya na magkakamukha sila na sa hindi magandang kalagayan po pupunta pagka namatay po sila. Kahit po yung tao na walang Diyos sa puso, pagdating po ng oras po na yun, ay nagkaroon po siya ng heart para po aabutin yung kanyang pamilya. Tayo pa po kaya na sa oras po na ito ay may Kristo na po nananahan sa puso po at buhay po natin. Kaya po ngayon po, pag-aaralan po natin kung ano po yung mga katotohanan na nakapaloob po sa kwento po na ito. At madami po yung nagtatanong na kung ito daw po ba ay parable lang o talagang nangyari sa totoong buhay. Kasi po kung papansin niyo, dalawa po sa karakter, dito po sa kwento na to ay may pangalan. Si Lazaro po at si Abraham, na hindi po gaya sa ibang mga parable. Kaya po, sige po, tingnan po natin. Unang-una po sa lesson po natin, Lessons from the Rich Man and Lazarus, Heaven and Hell is real. Ang impyerno po at ang langit ay totoo. Nakita po natin sa kwento, napunta po ang lalaking mayaman sa impyerno at sa langit naman po si Lazaro. Ito po, ang mga propeta po, madami pong sinasabi patungkol po sa impyerno. Ang mga apostol po, meron din po si Pablo, si Peter po, si Jude po, lahat po sila may sinulat tungkol sa impyerno at langit. Pero po, ang babasahin ko lang po sa inyo ngayon yung mga sinabi po ng Panginoong Jesus po natin. So sige po, medyo mabigat po yung mga teksto na to dahil sa Tagalog po ito. Unang-una po, kung masusundan nyo, pakisundan po. Sa Mateo 5:22 po, sabi po ng Panginoon, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sa Mateo 5:29 naman po, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sa Mateo 10:28 naman po, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So ito na po, ang Panginoong Hesus na po ang nagsasabi sa atin na may impyerno po talaga. At sa kabilang banda naman po, totoo din naman po ang langit. Totoo po ang langit na ipinangako po sa atin ng Panginoon po natin. So basahin ko po, sabi po sa Juan 14:2-3, paborito po ng marami ito. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang paghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroon. Sabi po dito sa Mateo 5:12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. At para po sa huli, Mateo 6:20 po, sa halip mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So, maliwanag po, ang impyerno po at langit po ay totoo. At may tanong lang po ako, sa tingin niyo po sa kwento po na yan, bakit po si ano lang yung may pangalan, si Lazaro lang po? Kung iisipin nyo lang po, kung maglalaro lang po isip na, opinion ko lang din po ito. Sa mga mahihilig po dyan na Bible scholars. Ba't po sa tingin ninyo? Ito po, hindi ko po nabasa kahit saan. Ano lang po ito. Pero katotohanan po ito. Sirit na po kayo. Ayan po. Kung sirit na po kayo, sasabihin ko na po, maaari po, dahil po si Lazaro lang po yung nakasulat yung aklat niya sa aklat po ng buhay sa langit. Yung mayaman po ay hindi nga po, dahil po napunta po siya sa impyerno. So, pangalawa naman po, nakatotohanan, pagkatapos ng kamatayan, nakatakda na ang kapalaran. Wala nang pangalawang pagkakataon. So sa kwento po, may binanggit po na bangin na namamagitan sa kanilang dalawa na talaga pong hindi daw po pwedeng maglipat-lipat yung bawat isa. At ito po yung lagi ko pong naririnig na sinasabi po ni Papo tuwing may patay po, tuwing may gawain sa patay. Sa mga Hebreo 9:27 po, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay
at pagkatapos ay paghuhukom. Pansinin niyo po yung mayaman po, hindi po niya hiniling doon kay Amang Abraham niya na pakisabi doon sa mga kapamilya ko, sa mga kapatid ko, ipanalangin ako na makaalis dito. Di po ba tayo, nung hindi pa po natin alam yung katotohanan, may nakagawian po tayo na pagka po nasa isang patay po tayo, nasa lamay po tayo, pinapanalangin po yung patay para po makarating daw po sa langit. Pero po sinasabi ko na po yung katotohanan sa inyo ngayon, andito lang po, habang nandito tayo, pwede nating i-take yung decision na yun. Pag namatay po tayo, wala na pong second chances. Nakita niyo po yung request niya. Ano po yung unang request niya? Sabi, alam po niyang nasa impyerno na siya at alam po niya kung bakit po siya nasa impyerno. Kaya sinabi niya, ang ni-request na lang niya ay ma-comfort po yung sarili niya. Hindi na po niya ni-request na, na makawala po siya doon sa kinasasadlakan po niya. Sabi po dito, kapag nasa impyerno na po tayo, yung tangi na lang po nating magagawa ay pagsisihan po talaga yung mga pagkakataon po na tinanggihan po natin yung salita po ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo kanina, may plano po tayong sarili sa mga buhay po natin. May plano din po ang kaaway at may plano po ang Panginoon. At yung huli po, talagang magsisisi po tayo, maaalala po natin dahil eternity po ito. Maaalala po natin yung mga panahon po na itinanggi po natin, na ibigay yung pagkakataon, na isuko po natin yung buong buhay po natin sa Panginoon. Talagang pagsisisi po talaga yung mangyayari po sa atin pag doon po tayo napunta po sa hindi magandang sitwasyon po ng impyerno. At ito po pangatlo, hindi lang po tungkol sa kaligtasan yung kwento na to, madami din po na ibang aral po na pwede pong makuha po dito. Kagaya po nito, ang kayamanang makamundo po ay hindi garantiya ng pabor ng Diyos. So may dalawang katotohanan po pagdating sa kayamanan na lagi po nating dapat iniisip po. Unang-una po, alam natin to, hindi mo po ito madadala po sa langit. Kaya nga po sabi ng Panginoon, mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Kung saan daw po walang magnanakaw, kung saan daw po walang kalawang na pwede pong makasira po nito. At pangalawa po, yung kayamanan po natin, pwede po itong maging dahilan ng paglayo po natin sa Panginoon. Sabi po sa Marcos 4:19, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito napamunga. Pagdating po sa kayamanan, pagmamanage po ng mga negosyo po natin, maaari po nitong minsan mailayo po nito tayo sa Panginoon. Parang blessing na, naging dahilan pa ng paglayo po natin. May natutunan po ako kay Brother Nick. Alam po nung mga area 2 po ito, yung parable po of the itik. Narinig nyo na po ba yung parable of the itik? May dalawa daw pong mag-asawa, gusto daw po nila ng negosyo, humingi po sila ng pagpapala sa Diyos. Binigyan po sila ng itik. May nagbigay po sa kanila. Ngayon, ito pong dalawang mag-asawa nito ay faithful po sa Panginoon po. At every Sunday po nasa church, nagka-itik po sila at dumami po yung itik. At sabi po nung kapwa Kristiyano nila, nakapitbahay nila, "Bro, tara na. Sunday na ulit ngayon, sumamba na tayo sa Panginoon." Sabi niya, wala kang magpapakain ng itik. At sa pangalawang pagkakataon, pangalawang linggo, gano'n na naman po yung sinagot ng mag-asawa. Kung paano po natin minamanage yung mga ari-arian po natin dito po sa lupa. At hindi naman po natin tinuturo dito na pag mayaman sa langit kaagad, pag mahirap ay pag mayaman sa impyerno, pag mahirap naman sa langit po. Hindi po ganun. Sinasabi din po, itinuturo po ng Biblia na ang kahirapan po ay nagiging kahinaan po natin. At madami po sa mga bayani sa Biblia, mga ginamit po ng Diyos sa Biblia, ay talagang mayayaman po at masagana po ang buhay. Kaya po maliwanag po tayo dun. At ito po sa pang-apat po, ang pagdurusa sa mundo ay hindi nangangahulugan tinalikuran na ng Diyos ang isang tao. So makikita po natin dito, si Lazaro po may sakit, si Lazaro po mahirap, nagugutom. Ngunit hindi siya kinalimutan ng Diyos at nakita nga po natin na tumanggap po siya ng eternity. At mamaya po pag-aaralan po natin yung mga detalye niyan. So, ang kalagayan po natin sa mundong ito ay hindi nagtatakda ng walang hanggang kapalaran natin. Nakita po natin, halimbawa po sa Biblia, si John the Baptist po, yung buhay po niya.
Ano daw po yung kinakain ni John the Baptist? Kumakain po siya ng honey at mga insekto. Nabuhay po siya ng payak. Pero po, yung purpose po ng Panginoon sa buhay niya, na-accomplish po niya. Pwede po tayong maging successful sa mundo po na to, pero pwede din po natin makaligtaan yung talagang purpose ng Diyos sa buhay po natin. Iba po yung pagiging successful, iba din po yung pagtupad po ng tawag po sa atin ng Panginoon. So, panlima po, ito po ang iwasan po natin. Maaari pong maging relihiyoso, ngunit espiritual na ligaw. Nakita po natin, yung mayaman na lalaki, tinawag po niyang ama si Abraham. So, alam po niya yung history ng Israel. Alam po niya yung heritage po nila. Alam po niya yung mga tradisyon po nila. Tayo man po, alam din po nating lahat yung kwento po ni Jesus. Na si Jesus na napako para sa atin, si Jesus po na nabuhay pagkatapos po ng 3 araw, at kailangan po natin siyang tanggapin bilang sariling tagapagligtas po at Panginoon po natin. Pero ito po ba talaga ay magiging katotohanan po sa buhay po natin? Sabi po ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay hindi papasok sa kaharian ng langit, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At isa pa po, sa Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ito po, may mga mukhang maka-Diyos, ngunit hindi tunay na kilala si Kristo. At ako po, nung dati po, grade 1 pa lang po, nakalagay na po doon sa pagka po may pinapasulat. Ano ang religion mo? Born again na po yun. Pero po noong mga panahon po na yun, hindi ko pa po talaga naiintindihan yun. Noong mga panahon po na yun, religion pa lang po talaga yun. Hindi pa po talaga yung relationship. At alam po natin yung kwento po nung maniningil ng buwis at nung pariseyo. Yung isa po talagang relihiyoso, yung pariseyo. At yung isa naman po, maniningil ng buwis na makasalanan. Pero po sa actions po nila, pinatunayan po nila na yung puso po at hindi po yung panlabas na kaanyuan, yung talagang nagsasabi po kung mahal po talaga nila ang Panginoon. At sabi nga nung pariseyo, Lord, buti na lang, di ako katulad nung katabi ko. May simbahay ako sa amin. So sana po, wag din po maging ganito ang puso po natin. At panganim po, hanggang 7 lang po ito. Napakaikli po ng ating paglalakbay dito sa mundo. Kung mapansinin niyo po yung kwento, yung buhay po nung mayaman at ni Lazaro po, wala pong detalye. Conclusion po kagad, kumakain lang po, patay na pagkatapos. Yun lang po yung pinag-usapan nyo. Yung isa kumakain, yung isa hindi makakain. Tapos po, namatay na po. So ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga buhay natin? Sabi po sa Santiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa Job naman po 14:1-2, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. At maging po si David, panalangin niya po sa Panginoon, Panginoon, paalala mo po sa akin kung gaano po kaiksi lang ang ilalagi ko po sa mundo po na ito. Yun po yung panalangin niya na madalas po nakakalimutan po natin na akala po natin ay hindi na po tayo aalis po sa mundo pong ito. Kaya po sana po ngayon po ay mangusap po sa bawat isa sa atin ng Panginoon po natin. Sabi po dito, compared to eternity, life on earth is too short. Kahit po mabuhay ka pa ng 150 years old dito po sa lupa, kung ikukumpara mo po sa eternity po, napakahaba po ng eternity. Yung kanina po, nakalimutan ko pong banggitin, ang tao pong mamamatay habang buhay po sa impyerno o habang buhay din po sa langit. Kaya po, ganun po katagal ang eternity. Marami po sa atin nakakalungkot po. Akala po nila, naghirap po sila dito sa mundo, dumanas po ng iba-ibang pasakit. Tapos po, akala nila pagka po winakasan nila yung buhay nila, akala po nila ay tapos na. Hindi po nila alam, dahil nga po walang nagsabi sa kanila, hindi po nila alam, mas matinding paghihirap pa po pala
yung naghihintay po sa kanila. At yun po yung ayaw po nating maranasan po ng mahal po natin sa buhay. Sabi po dito, life is brief, eternity is long, live for what truly matters. So nandito na po tayo sa pang-7. The choices we make today can shape the eternity of our loved ones. Ang pagpili natin ngayon ay maaaring humubog sa walang hanggan ng ating mga mahal sa buhay. So, syempre po, nauna na po tayo dun. Nagawa na po natin yung decision na yun. Pero yung decision naman po, na ibahagi po si Kristo sa kanila, yun po, yung pwede pong humubog ng eternity po nila. Sabi po sa Roma 6:23, at madalas po natin itong nababanggit, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung papansinin po natin yan, dalawang outcomes po. Yung isa kamatayan, yung isa eternal life. Dependent po doon sa decision po ng tao. At ito po, maikling testimony lang po. Noong ako po ay estudyante, nag-aaral po ako sa BSU, ay varsity din po ako. At after class po, nagiinuman po kami ng mga kabarkada ko. Pagkatapos po noon, umuulan, umuwi po ako sa bahay, may lagnat. Pagkatapos po lagnatin, kinabukasan, sumobra yung lagnat, dinala po sa ospital. Sabi po sa ospital na yon, typhoid fever daw po. Pero ilalabas na dapat ako. Nung huling check-up po, tiningnan, mababa daw po yung platelets. Kailangan daw po salinan ng 18 bag ng dugo. At sige po, pumayag si nanay. Habang sinasalin po yung bag ng dugo, hindi pa po nakaka-6, ay naglabasan na po yung dugo. Yung pulang dugo po talaga kung saan-saan sa katawan ko. At sa bibig, lahat po yan, hindi ko na po i-detalye. At po nung oras po na yun, wala pa pong nagbabahagi sa akin ng salita po ng Diyos. Hindi ko pa po alam yun. Nung nandun po ako sa higaan ko, nangingisay po sa sobrang lamig, kinausap ko po yung hipag ko. Sabi ko, Ate Jeng, hindi ko na kaya. Ayoko na, sabi kong ganun. Hindi ko alam na may langit pala, may impyerno. Pero napasambit ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa pamilya ko. Noong oras po na yung payapang-payapa po talaga yung puso ko. Dahil hindi ko naman po alam yung mensahe ng kaligtasan. Hindi ko po alam na may langit pala. Hindi ko alam na may impyerno po. At yun nga po, pagkagising ko, ay nilaban po nila ako, dinala po ako sa San Lazaro. At pagdating po dun sa San Lazaro, hinatulan po, sabi po nung doktor sa nanay ko, Nay, binibigyan ko na lang po ng 7 araw yung anak nyo. Very comforting po nung narinig ko yun. Pero wala pa din po nagbabahagi sa akin ng salita ng Diyos na yun. Pero po sa biyaya po ng Diyos, sa himala po ng Diyos, at sa tindi po siguro ng mga panalangin, kahit di pa po ako nakakilala sa Diyos noon, nilapit po ni nanay, sa church po na ito yung kalagayan ko. May mga nag-donate po ng dugo, may mga nag-donate po ng salapi, at meron din po mga nanalangin. At dahil po siguro sa tawag ninyo ay nabuhay pa po ako. At yun po. Kaya nga lang po pala, sabi ko, Lord, kung hindi mo pala ako niligtas ng oras na yun, ay talagang everyday, summertime, sa impyerno po ang kakalabasan ko. Kaya ang nakakalungkot po ay hindi po lahat ng tao po ay nabibigyan po ng ganito pong chance. Hindi po lahat ng tao ay nabibigyan po ng ganito pong, ganito pong himala. At sa mga nagdaan pong araw, napatunayan po natin na kung gaano po ka-fragile po yung buhay po natin. Na ang bilis lang po, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, parang usok lang daw po yung buhay po natin. Ano po yung sinabi ng mayaman kay Abraham? Sabi niya, Amang Abraham, isugo mo po si Lazaro doon. 5 po yung kapatid ko. Sabi niya, 5 po yung kapatid ko. Isugo niyo po si Lazaro. Pagka po nakakita sila ng himala, magsisisi po sila. Nakita niyo po yun. Hindi po natin alam kung maganda po yung relasyon niya sa mga kapatid niya, pero ang sigurado niya, magkakamukha sila ng buhay na hindi pare-pare silang hindi pa tumatanggap po sa Panginoon. Kasi kung tumanggap na yung mga yun, siguro nasa isip niya, desinera na ako nun, mahal na mahal ako nun eh. Ganun po siguro nasa isip niya. So, sabi po ni Amang Abraham, hindi. Kahit makakita sila ng himala, hindi sila maniniwala. Sapat ang salita ng Diyos para sa kanila. So, testimony po ulit. Nakasurvive po. After 1 month po yun. So, kung 20, 30 o mahigit po 5 na dugo yung sinalin po sa akin. Talaga pong yung katawan ko,
kidney, bato, laman loob, lahat po yan. Internal bleeding po, wasak po talaga lahat yan. Nakapampers po ako sa ospital at kada po pinapalitan yung damit, ginugupit lang po. Dahil pag napindot lang pong ganyan yung laman ko, napakasakit po talaga. At isipin nyo po, nabuhay, tindi ng himala, ano. Akala nyo po, bait ko na siguro kinabukasan. Umuwi po kami ng ospital, medyo gabi na po, kaya hindi po ako nakaporma. Kinabukasan po, pagising na pagising, sindi agad ng sigarilyo, tapos punta po sa Malolos, inuman po agad, the day after po yun. Hindi po himala ang makakapagbago po sa buhay po ng isang tao. Sabi po dito, hindi pa po ako naligtas nung nabuhay po ako. Nakasurvive pa lang po ako nun. Pero po nung na-receive ko na po yung Word of God, yun po talaga yung bumago po sa buhay ko. May pagkakataon nga po, hinama ko pa yung Diyos eh. Parang nagmura pa ako sa Panginoon. Sabi ko, napakawalang kwenta naman ka ako ng buhay ko, ba't binuhay mo pa ka ako? Ganon din pala ka ako. Pero not until po na narinig ko po yung talagang salita po ng Panginoon natin. Na nung araw po na yun ay hindi na po ako pumapasok at sira na po yung edukasyon ko, sira po yung future ko at pwede na pong matawag na tambay talaga. Na wala pong, nasa isip ko na nga po nun, laging ganun lang po yung trabaho ko, aalis ng bahay, magbibilyar, iinom, mananalo, uuwi, lasing na naman, balik na naman, ganun po, everyday ganun lang. Hanggang sa narinig ko po, yung salita po ng Diyos. At yung pong salita po ng Diyos na yun po talaga yung bumago po sa akin. Tandaan po natin, the Word of God is God itself po talaga. Hindi po himala, kundi po ang salita po ng Diyos. Marami po sa atin, ngayon po ilo-launch po yung simbahay, Bible study lang yan. Alam na namin yan. Doon po sa nagsasabi na alam nyo na po yung mga bagay na ituturo dito, mas maigi po kayo naman po ang magturo. Para po talagang mapabilis po yung gusto pong mangyari ng Panginoong Hesus po natin. Alam nyo po, yung pagsisisi po sa buhay, ito po yung pinakamahirap. Bakit po? Kasi po, hindi na po natin malalaman kung ano po dapat yung pwedeng nangyari o kung ano man po yung dapat pwedeng nakuha po natin kung tinake po natin yung chance po na yun. Hindi po natin alam kung anong klase pong transformation yung pwede pong gawin ng Diyos po sa inyo pa lang po at maging sa mga pamilya nyo. Sabi ko nga po, pag nanalo kayo sa buhay, pati po mga kapamilya nyo, panalo din po sa buhay. At ito po, sa conclusion po, dito po ako magtatapos. Isipin nyo na lang po na kayo po si Lazaro at yung kamag-anak nyo po yung rich man. Si Dave po si Lazarus at si Ate Oye po yung mayamang babae. Abraham, pakisabi naman po kay Dave, isaw-saw yung daliri niya at nang maano naman po yung dila ko. Isipin nyo po kung magulang nyo yun, kapatid nyo po, yung nasa ganong sitwasyon po. Madami pong pumipigil sa atin para po ibahagi yung salita ng Diyos. Unang-una na nga po kung hindi po maganda po yung patotoo natin sa mga kapamilya po natin. Pero po kung hindi po maganda o maayos yung testimony po natin sa Panginoon, sa mga pamilya po natin, ipabago po natin sa Panginoon. Kung naman po hindi po maayos yung mga relasyon po natin sa kanila, tayo na po yung magpakumbaba. Sinasabi po sa inyo ng Diyos ngayon, sapat po ang biyaya ng Diyos sa inyo. Sapat po ang biyaya ng Diyos para po sa bawat isa. Ang kailangan lang po, sa pag-share po ng gospel, hindi na po kailangang anointed ka, hindi na po kailangang madami kang gifts eh. Ang kailangan lang po, may malasakit ka talaga, may pagmamahal ka po dun sa gusto mo pong abutin ng Panginoon. Yun po ang importante dito. Sa umaga po na to, makuha po natin kung ano po ba talaga yung damdamin. Yung mata po ng Diyos, pag si Lord po yung nakakakita po dun sa mga tao po na yun. At ito po yung isa pong napakaganda pong verse po sa Roma po. Sabi po dito, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Kasiguraduhan po yan. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. So ito po ang conclusion po natin. Share the good news, ibahagi po natin ang Panginoon at wag na po nating intayin na mahuli pa po ang lahat. So tandaan po natin, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari po bukas.
Kung may mensahe po tayo na nais sabihin sa kapamilya po natin, sa kamag-anak po natin, minsan po siguro tinutulak na sa inyo ni Lord eh. Anak yan na, sharehan mo na. Pero po minsan napipigilan po. Kung ganun po yung damdamin po natin, mabuti po, umpisahan po natin sa panalangin. Ipanalangin po natin yung mga sarili po natin at ipanalangin din po natin sila. Kung talaga pong mahina ang loob, nandiyan po yung mga leaders po natin, masipag po yan. Pwede po sila sa kanya po ninyo ipagkatiwala yung simbahan nyo. Kung hindi nyo po kayang sa sarili nyo pa lang, sa tingin nyo po hindi kayo handa. Pero alam nyo po, yung malasakit nyo pa lang po, kahit ano lang po sabihin nyo sa kanila, makaramdaman po nila si Lord po doon sa mga salita po nyo. Kaya po, yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin sa araw po na ito. Welcome Christ in our homes. Welcome simbahay in our homes. So pagpalain po tayo ni Lord. Thank you Lord po. Ayan po. Thank you po. Hello, hello. Amen. Sino po nakapalo pa sabi na amen? Wow, what a way for us to hear the word. Ako po blessed na blessed at alam ko ang kanyang pinsan ay siguradong blessed na blessed din sa kanya, si Pastor Marcel. Isa rin sa nag-guide sa kanya. Nandiyan po pala kanya nanay. Proud na proud ko yung nanay nga. Anyway, so praise God for that wonderful message that we have heard. And I believe na it's more than enough na tayo po hinahamon. At ngayong umaga po ito, ay tayo nga po ay mag-commit sa Panginoon. Una nga, papanalangin natin mga pamilya na maligtas at sa pamumuno ng simbahan. We have many options na ating na nilalagay sa inyo. Una nga, yung tayo po ay magbukas ng Bible study o yung simbahay sa bawat area. At pangalawa, kung kayo po ay medyo busy, pwede rin po kayong magkaroon ng online Bible study. Meron po tayong in-offer na schedule. Tuwing gabi lang po yan, Thursday, Friday, and Sunday, every 8 p.m. via Zoom. Nasa bahay lang kayo, pwede po tayong mag-Bible study. O kaya, kung gusto po tayo, alam ko ba kami na nabigay, pero we would like na everyone na nandito talaga ay mabigyan. Ati Desi, okay yung mga flyers? Baka sure, pwede pong bigyan yung lahat ng tao. Kung kayo hindi pa nakapaglista, ilista niyo lang po yung pangalan niyo para po in our own way, kahit po sa online, kahit po sa hati namin ang aming katawan para lang sa inyo. Pupunta po tayo sa mga bahay na na ating naabutin. So bakit nabigay po yung flyer? Ate Desi, nabigyan niyo ba? Sa mga tao. Ushers, bakit pamigay po yan para po bakit tayo mulis. And then, we will pray for families at bibigyan namin kayo ng pwede ba kakuha ng susi? Yan, one per family, magbibigay tayo ng susi sa bawat pamilya. Nasaan yung susi? Ati Justin. Ayun. Hindi po ito souvenir Ito po yung simbolo na gagawin natin. Dalawa po ang purpose ng susi na yan. As a symbol. Ayan. Ito po yung simbolo na ang ating tahanan ay bubuksan natin para sa Panginoon. Whether online, whether magbubukas kayo ng bahay nyo para mayroong Bible study sa bahay nyo or kahit sa online. At pangalawa, lalo ka kung leader ka, maghahanap ka ng bahay para buksan ang pintuan nila para sa Panginoon. Dahil ito yung simbolo ng susi ni David na sinasabi ng Bible na ang susi ni David ay binibigyan ng authority sa mga lingkod ng Diyos na lahat ng bubuksan natin, walang makapagsasara. At lahat ng sasara nito ay walang makapagbubukas. That's the authority that the Lord is giving to the leaders. So I would like us to get one of these, one per family. Tapos po yung mga leaders, kung wala po yung mga host nyo, ay ipagtabi niyo po sila para at least alam nila na sila bahagi ng kung wala po sila rito, ayun, mabigyan natin sila. At kung maubos, we will give you more, okay? Yan, dito po, wala talang namimigay dito. Dito sa kabilang side, walang namimigay. One per family lang po, one per family.
Dahil baka di magkasya. Dito po sa kabilang side, ayan. Tapos may mga leaders, kung wala po yung host nyo rito, reserve for them para po sila, ayan o. So every time you'll see this kid, binubuksan natin ang ating bahay para sa Panginoon. Pangalawa, tayo magbubukas din ng bahay, katulad sinabi ni Brother RJ. Yan. Hindi niya kinento kung ba't siya naging fire. Yan, alam ko pa doon si Bula sa camp yun, no? Doon siya ay post fire. I-open para po sa gawain. Katulad ng pang hapon, ako po sa kabila ng kabala natin kahapon, maghapon po tayo na maraming ginawa, ay kami po nag-ministeryo sa isang lamay ng isang pamangkin ng isang nating leader. At yung pinilamayan po nila ay 2 years old lang po. 2 taon lang. Talaga pong devastated sila dahil bunso at ang kitong bata dahil lang po yata sa ubo o komplikasyon at yung po umuwi sa Panginoon. Pero isang katotohanan talaga ng buhay ay yung nabatayan talaga ay alam natin, ang katulad sinabi kanina, walang edad talaga eh. May 2 years old. Si Pastor Maricel, pinuntahan ko kahapon dahil mansa rin namin, ay 51 years old. Si Enrile, 101 years old. Sabi, nadaya pa raw, 103 daw talaga yun. Pero sabi nga ni Brother RJ, di ba, kahit gano'ng kahaba ang buhay mo, kumpara pa rin sa eternal life, napaka-akili pa rin nun. So kaya nga, we're running out of time talaga, kaya we'd like na talagang grab every opportunity na doon sa pamilya natin, at sila talaga madala sa Panginoon, talagang maging papayag, nakatuloy nangyari doon sa mayamang lalaki, na yung pamilya niya, siya mismo ay hindi naligtas, at wala nang parata, sila po ay baligtas. So we would like that talagang sila po ay talaga madali natin sa Panginoon. And tayo rin, meron kasi lugar na talagang na dati pinag-mission ni Pastor Maricel, talagang nasa heart ko na balikan. Kasi marami pong pamilya na abot doon. Pero kahapon minamit ako, tagagiginto, balapit pala siya ron. Although Christian na siya, pero ibig sabihin mayroong opportunity na makabalik dun sa pinag-minister, yung bago masok sa pastora, ayun ang kanyang talagang naging puso na abutin ng lugar na yun. So, it's still in my heart to reach out that place. In fact, next year, it's in our hearts na talagang magsimula tayo ng mga churches talaga. Di ba, meron tayong merong word of knowledge na at least 2 sa ating mga tinawag, na talagang tinatawag nila ng pioneer ng church. At nakatanong po natin si Brother Agi at mga iba pang tumayo dito na talagang alam natin, sooner or later, baka next year meron na tayong maging mga bagong pastor na depende po sa kalooban ni God, na alam natin na pwedeng gamitin ni God sa iba't ibang lugar. Pero it can start with us. Kaya nga po, mag-pray po, kung kayo may mga probinsya, meron kayong mga kamag-anak sa malayong lugar, nagayos yun ang madala sa Panginoon, pag-pray po natin. Diba po, na talagang pagsimula tayo ng mga bagong gawain, dahil talagang ang meron tayong ginagawa natin simbahan ngayon at hanggang sa next year, ang tawag natin dito ay mabilisan, malawakan. Dahil wala ng panahon. Malapit lang talagang dapatin si Lord. Amen. So, lahat po ba may susi na? At least yung representation ng bawat pamilya. Tapos yung mga susi. Ayan, huwag kayong mahiya. Dahil una, bubuksan mo natin dyan, yung pamilya mo. Pangalawa, kung saan ka dadalhin ni Lord na pamilya. Yan, I think we will reproduce para po sa mga ibang tahanan na gusto nating maging symbolic na pagpasok natin sa kanilang mga tahanan. So, ang gagawin natin po ngayon ay tayo po muna maghahalap ng kapartner. Pag-pray muna po natin yung pamilya natin. So, let's pray for one another. Let's get a partner. 3 or 4. Let's form a single. Tayo po tayong lahat para po makagalaw tayo. Pag-pray muna po natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya.
So, i-message niyo po yung mga pangalan ng yung pamilya niyo po. Sige po, get a circle in 4 or 5. Pray for one another. Pagdating niyo po yung mga apelido o yung mga pangalan, kung kanyang pagdating yung mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay, lalo yung wala, hindi paligtas, pray po natin. Sige po. Thank you, Jesus. Ang prayer po natin ngayon, katulad na natin kanina, maghari si Lord sa ating pamilya. This is the symbol of key of David, authority, para po sa kaligtasan, para po sa pagkilos ng Diyos, sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan, sa ating mga simbahay. Yes, Lord Jesus. Mention the names. Ang focus po natin, pamilya natin, yung mga unbelieving, yung mga friends yun na, yung mga pamilya nyo na hindi pa ligtas, mention their names right now. Let's bring them up to the Lord. Thank you, Jesus, oh God. Yes, Lord. Kasama, nais pa kitang makilala at malaman ng kalooban mo sa buhay ko. Lagi kitang hinahanap, lagi kong dasal ay madama ang yakap mo at ang pag-ibig mo. Manahan ka, maghari ka, baguhin mo. Tayo po tayo lahat. Let's all stand. Manahan ka, maghari ka, dinggin mo ang pagsamo. Oh, Jesus, maghari ka. Yes, O Lord Jesus. Kita sa natin ating mga kamay, paghariin natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, nais kitang makasama. Nais kitang makasama, nais pa kitang makilala at malaman ang kalooban mo sa buhay ko. Lagi kitang hinahanap, lagi kong dasal ay madama ang yakap mo at ang pag-ibig mo. Manahan
sundin ang kalooban mo, at ang buhay baguhin mo. Maghari ka, dinggin mo ang pagsamo, O Jesus, maghari ka. Yes, Lord Jesus, yes, Lord. Thank you, Jesus. Let's make a commitment this morning na maghari ang Panginoon. If you can, bilang tanda ng pagtanggap sa hangon na ating kinanggaman, can you just lift yung mga susi, kung meron kayong hawak na susi, as a symbol of authority, as symbol na una bubuksan mo ang inyong tahanan para sa Diyos. At pangalawa ay magpapagamit ka sa Panginoon para may mga tahanan, may mga kaluluwa na mabubuksan nila ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang puso para sa Panginoon. Come on, lift your hands with your kiss, dedicating our commitment to God this morning. Gagawin natin ito as a church, hindi lang po ilan. We want you to be involved in one way or another. Not just in prayer, in support, but you will engage. Ikaw mismo, magbubukas ng tahanan, ikaw mismo, mag-aaral, ikaw mismo, kahit sa online, nakikita ka namin, ikaw mismo mag-share face-to-face sa social media, papasikatin natin ng Panginoon na ang kailangan ng mundo ito, ang pag-asa na hinahanap ng mga tao ay nasa atin. Christ in you, He is the hope of glory. At nasa atin ngayon ang susi upang magbukas ng mga puso, ng mga tahanan, as God has given us the authority. Lalo tayo mga leaders, we have a commitment to do. Marami pamilya ang naghintay tomorrow po, kung kayo available, nandito po ang mga 4 na barangay ng purpose, and we will offer to them simbahay. At kapag sa'yo tumulong, kailangan natin maraming manggagawa. Pero we're doing this para sa Panginoon dahil ang ginagawa natin ay mabilisan na, malawakan, maraming maabot, magbukas sa mga gawain ng Evening Church as the Lord will lead us. And I believe lahat tayo, hindi pwedeng wala kang pasanin, katulad na narinig natin kanina, hindi pwedeng hindi mo alam ang katotohanan ito, na merong langit, merong impyerno, merong langit na dapat nating asamin, nais natin na madala ng ating buong pamilya, at merong impyerno na dapat iwasan, na sino mang walang Kristo, sabi ng Biblia, ay mapapahamak. Pero ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nasa atin ang susi ngayon. Lord, you see our hands right now. Tinatanggap namin ang hamon na tinanggap namin sa umagang ito. Sa pamamagitan ng isang lingkod mo, Lord, na hinago mo mula sa lusak ng kasalanan, ng iba ng kamatayan, upang gamitin mo maging mensahe ng pagbabago at ang hamon, Panginoon. So even right now, we just bestow your blessing upon him, Lord. Use him in the mighty way, O God, sa mga kaparaanan mo na hagawin si Brother Ajay. At sa habang binigyan niya sa amin, Lord, nawa, ito nanood sa aming mga puso at isipan, Lord, na meron kami misyon, merong Lazaro at merong mayanan na dapat makarinig ng iyong salita, Panginoon. Na sino mang tatanggap nito ay sinabi mo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And Lord, yung uling talata, paano sila makakapakinig kung walang magsasabi? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? And right now, we're sending everyone here, as symbolized by the kiss we're holding on, Lord. Una sa aming pamilya, katulad nga po ng laki ng sa verse na aming naging verse for this month, na bumalik sa pamilya at sabihin kung gaano kapangyarihan, gaano kaganda ang ginawa mo sa aming buhay. At pangalawa, sa Lord of the harvest, send each one of us. Here we are, Lord. Send us to the nation, send us to the harvest field, to our families,
to our loved ones, O God, and to the people who need to hear the good news of the gospel. Lord, ihandog namin ngayon ang simbahay na magsisimula officially this day. Maraming tahanan na mabuksan, Panginoon. Maraming mga kaluluwa ang madala sa iyong kariyan. This Christmas, marami kami naisasama upang sila po ay mapagpala ng kaligtasan at ng kanyang mayamang biyaya, Lord, na binabahagi mo rin sa bawat isa. Kaya Lord, we dedicate each family right now. Nawa pa ngayon kung di ba sila nag-desisyon para sa simbahay, let them decide right now to open up their homes in any way possible, O God, upang maging dahilan ng kaligtasan sa pamilya at sa mga kapitbahay nila. Lord, we dedicate, Lord, ng mga workers. Sige po, mga workers, mga simbahay coordinators, lift your hands. We bless them right now. Use them, O God, mightily as we step towards, Lord, the field, Lord, sa mission field, na sila pa ituloy ng maging mga ano, Lord, maging harvesters, O God. Namitin mo po ang mga himala, Lord, ang salita, Panginoon, nakapangyarihan, Lord, ng panalangin na magbabago ng buhay ng maraming tao, O God. Ibilang ang resources, Lord. Walang si Marito ang mahirapan, Lord, because sa kakulangan ng resources, you will provide for other resources, O God. Sa pamasahe, pamerienda, or whatever, Lord, ways, anumang kaparaanan para pumadala ang mga tao, Lord. We commit even our time, our treasures, our talents, at ang aming buong buhay, Panginoon, to you, Lord. Kasalamat sa Panginoon, dahil alam po namin na ikaw po ang tunay na magbibigay ng biyaya sa bawat isa. Come on, lift your hands once again. Let's receive the blessing of God. At Lord, sinabi mo sa iyong salita, na sino bang susunod sa iyo? Lord, ang hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan. Lord, you will even open the windows of heaven, O God, to bless each one of us and prove that you are true to your promises, Lord. Kaya Lord, ang mayamang biyaya, ibuhos mo sa bawat isa, lalo po sa mga tahanan para na nagbubukas, para sa simbahay, para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo po sa mga tao, Lord, sa mga lingkod mo na magpapagamit para umabot ng maraming kaluluwa at magpagamit sa lalo sa panahon ito. Ang pag-ibig ng Panginoong Yesus ay patuloy namin maranasan, maramdaman upang magkaroon kami ng lalo pang pasanin at pagmamahal sa mga kaluluwa. Nang naramdaman namin, nalaman namin, Lord, na kung sila walang Kristo, sila mapapahamak. At ang pagsama na ba ng Espiritu, ang siyang matuloy na gagabay sa amin, magtuturo sa amin, Lord, kung sino ang dapat namin kapitan, share ng iyong mabuting balita, na siya rin mag-iingat, na siya rin gagabay, at patuloy na magtutuloy ng aming landas. Ang siyang patuloy namin maranasan, mula ngayon magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat ng patuloy na bubuksan na kanyang tahanan, na kanyang buhay, para sa gawa at presensya ng Panginoon, at lahat ng patuloy magpapagamit, na humayo at abutin ang mga tao na kailangan sa Panginoon, ay magsabi ng tatlong malakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. Amen. God bless po mga leaders, volunteers. Mayroon po tayo sandali para sa ating pagpaplano. So let's open our house. Give out voice po. Pagbalik po para po mabalab namin kayo. Lagi kang masasalamatan Volunteers, workers, purihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. Oh Diyos, oh Diyos.